nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Ayan. Medyo mabigat yung kahulugan ng pagiging bautisado. No? Pag sinabing nabautismohan ka na, ibig sabihin, bautisado ka na. At ayon dun sa verse na binasa natin, namatay ka ng kasama ni Kristo. Na ibig sabihin, si Kristo'y namatay at tayo ay nanampalataya at nagpabautismo, nagsuko ng buhay sa Kanya, patay na rin tayo. Ang tinutukoy ditong namatay na kasama ni Kristo, yung ating old nature. No, mga kapatid, yung old nature na pagiging makasalanan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpabautismo na, totally sinurrender mo na ang buhay mo sa Panginoon, nag-express ka na ng iyong pananampalataya sa Kanya, patay na yung dating Romel, yung dating Ann, at ang makikita na ngayon ay yung isang bagong Romel at bagong Ann, na kawangis at katulad ni Kristo. Ang bigat po, no? Yung kaya nga sinasabi, the challenge of following Christ. Yung hamon ng pagsunod kay Jesus, hindi ho biro. Diba, mga kapatid? Being a Christian is not a joke. No? Kasi minsan, sobrang light na ng pagkaintindi natin, ano? Sometimes, sad to say, many Christians, hindi natin siniseryoso yung salitang Christian. Kapag sinabing Christian, mananampalataya, follower of Jesus, yun ho ibig sabihin. Talagang gagayahin mo, susundan mo yung pamumuhay ni Jesus Christ. Which is napakabigat, ano? Kaya nga, Christian Christ, no, is in me. Yung ibig sabihin, nakikita na sa'yo si Kristo. Nabubuhay ka na para kay Kristo. Si Pablo, meron siyang sulat na binabanggit niya. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ano po? Tapos, in-encourage din niya yung ilang mga mananampalataya sa Corinto. Sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ang bigat nun. Gayahin ninyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. So, ibig ba sabihin, brother, pag naging Kristiyano na, nabautismohan na, hindi na ba tayo magkakasala? Ganun ba ibig sabihin? Of course, nabubuhay pa tayo sa mundo, no? Na tayo po ay exposed sa maraming mga temptations at talagang may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay, sabi nga, natitison, nadudupilas, no, sa kasalanan. No, pero ang isang tunay na sumampalataya at nagpahayag ng kanyang pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, kung tayo man po ay magkasala, ibig sabihin, unintentional na. Yung hindi na sinasadya. Yung talagang pag nakagawa ka ng kasalanan, parang ang bigat ng kalooban mo kasi dama mo yung guilt feeling kasi nga alam mong nasa Panginoon ka na, nagsuko ka na ng buhay sa Panginoon, sinuko mo na yung sarili mo sa Panginoon, and yet nakagawa ka ng isang kasalanan. Na merong bigat sa kalooban. Na yun yung magmomotivate sa'yo para ikaw ay lumuhod at humingi ng tawad sa Panginoon. So itong letter ng Romans, pagka binasa natin yung context niya, ito po ay more on doctrinal. Doctrinal letters. Ibig sabihin, yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay malalalim. More on doctrine at saka teachings about Christian living. Yun yung letter niya. Kung paano ba mamumuhay yung mga mananampalataya. No? So, ini-encourage niya, namatay na kayo kay Kristo Binago na kayo yung buhay nyo. So, dapat ganito na yung paraan ng pamumuhay. So, ini-encourage niya na sabi niya doon sa verse na binasa natin, kung kayo'y nabautismohan na, ibig sabihin, kasama na kayong namatay, no, ni Kristo. Kaya yung pag nilulubog sa tubig, yun yung simbolo. Nilubog ka, sabihin talaga kasama ng namatay, yung old nature mo, pagbangon mo dun sa tubig, bagong buhay na. Ito na yung bagong buhay
Oo, bagong nilalang. Tama yun, brother. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. And the old has gone and the new has come. Okay? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Siya'y bago na. Ano po? Kaya ho, napakabigat po ng salitang bautismo. Actually, there are 2 sacraments in the Bible na in-establish ni Jesus Christ. 2 sakramento lang. Ano po yung una? Banal na hapunan. Pangalawa yung bautismo. Yan yung mga sakramento na binuo ng Panginoong Yesus kasama yung 12 alagad. Kaya, yung gagawin nating pagbabautismo, talagang ito po ay isang napakaseryosong gawain, napakadakilang gawain na pagbibigay ng parangal at papuri sa Diyos. Na yung binabautismuhan, bahagi ng kanilang pagsusuko ng buhay dahil tinanggap na si Jesus bilang Lord and Savior, ito na, Panginoon. Pinapatay ko na yung sarili ko, isinusuko ko na yung buhay ko sa iyo. No? But it doesn't mean na hindi na magkakasala. Kasi nga, tao tayo, nabubuhay pa tayo sa mundo. Whether we like it or not, tayo po'y mahuhulog at magkakasala. Pero anong difference, brother? Yung nasa Panginoon na, yung nagpabautismo na, kapag nag-commit ng kasalanan, nakagawa ng kasalanan, take note, unintentional hindi sinasadyang kasalanan, meron kang guilt yung sa sarili mo na talagang hindi ka mapapakali hanggat hindi mo nahihingi ng tawad kasi nga, ikaw ay bagong nilalang. Nasa kay Kristo ka na. Nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus at nagpabautismo ka. So, yun po yung essence ng baptism. At bahagi yan ng pagsunod natin sa Panginoong Yesus. Mahirap, mabigat ang pagiging isang Kristiyano. Sabi nga, following Christ takes a lot of sacrifices. Kasama dyan yung mga worldly ways, mga makamundong gawain. Tatalikuran mo na yan, alang-alang sa Panginoon. So, alam ko, lahat tayo, yung prayer ni Brother Russell, we don't deserve anything from God. Sabi niya, thank you Lord for your mercy and grace. Totoo po yun. Kaya lang tayo nabubuhay at nagsusurvive sa ating Christian life sa mundo ito just because the mercy and grace of God. Kung tayo lang sa sarili natin ay wala. Talagang hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. No one is righteous, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay marumi, parang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa kanyang awa at habag sa atin, pinapaging dapat tayo ng Panginoon. At dahil doon sa napakadakilang pribilehiyo na manampalataya kay Jesus, tanggapin natin siya bilang Panginoong tagapagligtas at magpabautismo, yun po, napakalaking biyaya na mapabilang sa pamilya ng Diyos. So, ngayong hapon, saksihan natin ang isang napakadakilang gawain para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon, ang pagtatalaga at pagsusuko ng buhay ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng napakadakilang sakramento, ang bautismo. So magandang hapon po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Okay po. Before we proceed to baptism, so naintindihan natin yung mensahe kanina ng ating kapatid tungkol sa baptism. So ngayon, magbibigay tayo ng word of wisdom sa ating mga kapatid na babautismuhan bilang pabaon sa kanilang paglakad patungo sa Panginoon. Kasi they really decided to follow Jesus. So, hindi biro yon na desisyon.
Kasi total surrender yon. No turning back. No turning back. So, hindi natin pwedeng bawiin. Parang ikinakasal kasi yan ang pagbabautismo para tayong ikinakasal sa Diyos. Na yung ating significance ng baptism, namatay tayo sa kasalanan at nabuhay muli, then yung ginawa nating declaration is like a wedding ring, no? Na isinusuot natin na yun ay alaala ng declaration na tayo nagpakasal sa Diyos, no? Nakipag-isang dibdib. So kaya hindi biro ang pagsunod gaya na sinabi ni Brother Jerome, napakalaking sabi nito tungkulin natin bilang isang Kristiyano. So at least meron tayong blessing ng Lord. Kasama na natin ang Holy Spirit sa pagdesisyon natin na yan, i-feel tayo ng Holy Spirit. So, sige kung sino po yung merong message, at least short message, para ibigay natin sa ating mga kapatid before we proceed to baptism, no? Kami po, ako po yung hindi kami wala po yung unang ngayon nagbigay naman. So, pareho po para sa kanila is, sabi nga po dito sa aking binasa is, can you go to heaven without being baptized? Isagot is, while Jesus told Nicodemus, Amen, Amen. I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. That's right. Nasa John 5. So, napakaganda ng decision nyo. Sabi nga, ano na to, ito na yung isa sa passes mo para maka-enter ka sa kalamitan. Makakapiling ng Panginoon pagdating ng Panginoon. Sa inyo, sabi nga lahat tayo ay dumaraan dito sa lupa at aalis din tayo dito sa lupa. Patungo sa Panginoon. So, ito yung isa sa passes na papunta sa Panginoon. So, kumbaga tama yung inyong desisyon na ngayon ay gawin na to kasi who knows kung ano mangyayari sa kinabukasan. Kaya talagang ito isa sa the best na desisyon ng bawat isa sa atin na nagpabaptize. So, isa na kayo dun sa talagang tama ang inyong naging desisyon. So, yun po lang yun sa akin. Sa John 3:5 po yun. Okay, any more? Meron pa po? Ninang, ano daw message mo sa kanila? Copy paste. Si Ate Girlie. Sandali, ako, sandali lang. Basta siya basahin sa ina. Ibibigay ko yung Psalm 23. Gusto ko talaga ito ibigay yung Psalm 23 kasi nabibless talaga ako dito at ito talaga tayo na once na tinanggap natin ang Panginoon. Sabi dito sa Psalm of David, verse 1, sabi, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. What a promise din ang sinasabi ng Panginoon. Gustong-gusto ko ang verse na to talaga kasi talagang declaration ito. Isipin mo na lang kung sino ang shepherd mo palagi. Kagaya nga ng sabi kanina ni Brother Jerome, hindi madali. Pero the Lord is my shepherd. Yun lang. Okay, amen. So, any more? Proverbs 7:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Reminder sa atin na si God will control. If we follow Him, He will lead the way.
So, any more? Ako brad sa Mark 16:16. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. So, yun yung mahirap na kaduksong ng brad, ng pagiging decision nyo brad. Maganda ang decision natin, pero dapat may kasunod yan lagi. Hindi lang matatapos lang sa pagiging baptized. Hindi lang yun. Start pa lang yun. Sabi nga ni Ate Rachel, nandun pa lang tayo sa first step ng pagiging process natin to heaven. So, pag kinalimutan natin ng lahat at nabaptismo natin, dapat dire-diretso na tayo. Ano na tayo sa tamang landas at sa tamang pagsunod ng direkto. Yun lang. So, praise God. So, any more? Si brother. Brother, meron ka? Sa akin, ito yung chapter 2, Bless you. baptized. Then you will appear. In the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen. So, yun. You will receive the gift of the Holy Spirit. Wow. Napakaganda, no? May bonus pa pala, no? Yung pagtanggap mo ng bautismo, mayroon palang bonus, no? You will receive the gift of the Holy Spirit. Hello, sister. So, yun po ay napakagandang mensahe. May package pala, no? Ang pagsuko sa Panginoon. So, okay, hello, Brad. Okay, meron pa po. Ngayon po, Sister Nessie, nagbibigay tayo ng message, word of wisdom, para sa ating mga kapatid, para sa kanilang dedication for baptism. Okay. So, any more? Oh, yun po si At. Ang mga gawa, Acts po, 22:16. At ngayon, ano pang hintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo, at manalangin ka sa pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ngayon, yung araw ng bautismo. Ng desisyon nila. Kapag nag-desisyon kayo. So, sabi nga ni Pastor, yung mga dati, ay Brad. Accept it, Brad. Accept it. Don't control. Okay, sige. Sanay na po. Yung lahat, yung mga dati, bago nilalang na kayo. So, lahat ng mga kasalanan ninyo, lahat ng karamihan ninyo dati, ay yun ang mawawala. At yung panibagong anyo. So, alam ko hindi madali, Brad, maraming pagsubok, but keep on trusting. Amen. So, any more? Oh, habol si brother. Nako, ang galing naman humahabol. Isaiah 58 verse 11. Ang mga pangako na Panginoon sa atin, sabi niya, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in the sun's sports and sun's land, and He will strengthen your faith. He will be like when one has garden, like spring with water. Ito po yung mga pangako na Panginoon sa ating anak. Ang walang panahon, sabi niya, tayo na nabiling sa iba. So, tayo nagkakaedad. Physically, but yung biyaya ng Panginoon sa atin lagi niya tayo. So, at ang mahalaga doon yung guidance niya. Wherever we are, ang panahon is yan. Ang guide sa atin. Nandun lagi. From Isaiah 68 verse. Sa inyong dalawa yun eh. Amen. Ayan, praise God. So, meron pa po. How about si Sister or Brother Leonard? Sister Nessie? O sige, habang naghahanap sila, ako muna. So ito yon yung ibibigay ko, yung binigay kong message dito sa ating program. Ito'y napakaganda to, tandaan ninyo na ito sa John 15:4 hanggang 8. So napaka meaningful nito, no? Sabi niya rito, sabi niya, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga.
Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng masagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ganun mga sanga ay itinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang numang nais ninyo at ibibigay sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. So yung ating desisyon sa pagsunod sa ating Panginoon, tandaan natin ang mga salita na to ng ating Panginoong Hesukristo na manatili tayo sa Kanya. So kaya nga sinasabi natin ang desisyon na yan, hindi natin pwedeng kainin or bawiin. No turning back. Kasi sa pagsunod natin, mayroon siyang promise dito. Makakamtan mo lang ito kung mananatili ka sa ating Panginoong Hesukristo. So, kaakibat nung pagsunod mo, mapaparangalan natin ang ating Diyos Ama. Kaya sa ating paglakad, pagtapos ng baptism, hindi madali. Kung akala natin ang pagsuko natin sa buhay natin sa Panginoon, tinanggap natin siya as Lord and Savior, sumurrender tayo sa pamamagitan ng baptism. Ang baptism kasi total surrender yan eh. Total surrender yan, no turning back. A great commitment, no? Para kang kinakasal na may sing-sing. Na yun ang commitment mo na till death do us part, no? Yung ating decision for baptism. So, nagpatali na tayo sa Panginoon. Kaya, sabi ni Brother Jerome, totoo, nandito tayo sa mundong ibabaw na punong-puno ng temptation. Magkakasala at magkakasala tayo, pero take heart kasi ang na-overcome na yun ng Panginoon. So, hindi madali, maraming pagsubok, pero tandaan natin, manatili lang tayo sa Panginoon, no? So, para sa inyo, Romel, manatili tayo sa Panginoon para mamunga tayo. Hindi tayo pwedeng huminto kahit na tayo'y mayroong mga pinagdadaan ng mabigat na problema. So, naintindihan na natin na ang baptism, hindi yun ang salvation, kundi yung desisyon. At ang baptism ay total surrender. Okay? So, maraming salamat. At sino pa po ang gustong mag-message? So, brother, meron pa po? Ikaw, Brother Jerome, except doon, meron ka pang ano sa kanila? Sa message mo? Baka kasi magkaroon lang tayo ng yung extreme na pangunawa. Brother, pag ba naging Christian, nagpa-baptism, ano ba kasi, di ba, yung naririnig natin, ayan, hallelujah yan, praise the Lord na yan, ako. Parang wala bang enjoyment, no? So, we Christians, ano po, pag naging, actually, napakasaya at masarap, maligaya yung nasa Panginoon. Kaya lang, we have a better way to enjoy life rather than dun sa nung wala ka pa kay Kristo, di ba? Talagang makamundo. No, kasi ako, galing din ako niyan eh. Alam mo yun, yung wala pa sa Panginoon, party-party, inuman magdamag, iba-ibang bisyo, ano ba, mga pleasure, no? Temporary pleasure, desire ng katawan. So, wala na tayo doon. Yun na yung kasamang namatay na tinutukoy. Kasi nga, nasa Panginoon ka na. Ano yung better way to enjoy life as a Christian? Ito, yung tayo, nagsasama-samang magkakapatid, no? Hindi lang sa gawain, kayo, bilang pamilya or sarili mo, pwede mong i-enjoy yung buhay na nasa Panginoon nang hindi ka gumagawa ng kasalanan. Kaya sa sinasabi ko nga yung, halimbawa, may mga non-believer, pwede kang makisama sa kanila. Nandun ka sa mga non-Christian, pero hindi ka nakikisama sa ginagawa nila. So magkaiba yung nakikisama sa nakikisama. Okay, so yun po tayo. Kaya napakasarap, no? Na talagang ikaw ay identified na nasa Panginoon, mananampalataya sa Panginoon. So, purihin ng Diyos dahil meron tayong ganitong pagsasama-sama bilang magkakapatid.
Ito po ay nakakapagpalakas sa ating spiritual life, no? Ito ay isang community caring group, no? Itong Life Church Filipino group natin. Kung meron tayong mga struggles, no, sa ating Christian life, meron tayong kahit pa mga difficulties ng buhay, andyan po yung mga leaders natin. Pwede yung po sabihin para makipag-pray kayo, mapalakas kayo, ano? So, ganun po ang ating pamilya bilang pamilya ng Diyos. So, yun. Praise God. Any more? Sister Kat, meron ka? Kung ano lang yung mo masasabi mo about Romel and Ann baptism? For sure lang tapos po, hindi po ako sa kanya na at least po ngayon si Anne. Dalawa na po sila. Si Anne. Nagko-continue na rin po lang. Para kagaya po natin na nag-learn. Okay. So, meron pa? Wala na? Si Brad, meron ka? Message? About Romel baptism? Ano bang masasabi mo sa kanilang mga desisyon? Napakagandang ginawa ng araw na to kasi araw na kakalimutan nyo na yung kasalanan, binugasan na ang Panginoon nyo at para kayo magpatuloy kung kailangan nyo magpalakas salita ng Diyos sa bawat isa, lalo sa inyong asawa, para na rin sa mga kailangan na rin yung nagawa ng So, ito na rin about sa Hebrew 10 verse 24. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may mabilis na lubi sapagkat nilinis ng ating mga puso at pinuplasta na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Isapin din natin isingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Ngayon lang po. Amen. Ikaw So, dapat praise ang God. tawagin pastor, eh. So, yun. Salamat sa mga mensahe. Si Nessie. Okay. Sa toilet. Okay. So, ngayon naman, ang tatanungin natin yung ating babautismuhan. Anong feeling ng desisyon nyo sa pagbabautismo? Sino nagtulak sa inyo para magpabautismo sa'yo? Pinilit ko ba kayo? Hindi naman po. Ay, hindi naman. Ayun na magandang sagot. Ngayon, hindi naman. So, anong... Bukal sa kalooban po. Bukal sa kalooban. Nagdesisyon kayo, bukal sa kalooban. So, walang force sa inyo. Wala po. Wala. So, ikaw, Romel, na-force ka ba sa desisyon mo? Si Lord ang nag-force sa akin. Amen. So, Sister Nasim, ano masasabi mo sa baptism nila? Sa akin po, kay Brad, kay Romel at kay Sister Anne, nagbibigay ko lang po yung verse ng Mark 11 verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, it will be yours. So, yun nga, lagi lang tayo magtiwala kay Lord. Kahit anong panalangin natin through prayer, makakamta natin yan. Prayer lang po palagi. Ngayon pa, yun nga, na-baptism na kayo, alam ko mas lalalim yung relationship natin kay God. Amen. Okay, praise God. So, maraming salamat. So, dadako tayo ngayon sa panalangin sa pagbabaptism. So, sige.
At brother, prayer for baptism. Okay. Request natin si Brother Romel tsaka si Sister Ann dito sa gitna niya. Sige, let's pray. I-lay hands po natin sila at ating ipanalangin ang kanilang desisyon sa pagsuko sa Panginoon. Sige po. Yung mga boys siguro dito tayo kay Brother Romel. Aya, sige mga girls. Ayun. O, sige, doon tayo kay Sister Ann. Sige, sige. Lay hands natin. Sige po, tayo manalangin. Banal naming Diyos, aming Ama na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, aming pong pinag-iisa ang aming pananampalataya sa iyo, na ikaw ang aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami sa isang espesyal na araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang masaksihan namin ang pagbabautismo ng aming mga kapatid, si Brother Romel at si Sister Ann. Salamat po, Panginoon, na dahil sa kanilang pananampalataya at relasyon sa iyo, ay nais po nila itong ipahayag sa panlabas na kalagayan sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig. Panginoon, dalangin po namin ngayong hapon, habang nakapatong ang aming mga palad sa kanilang mga balikat, gamitin niyo po kaming daluyan ng inyong pagpapala. Panginoon, nakikiisa po kami sa kanilang desisyon na sa kanilang pagbabautismo, nananalig kami, aming Diyos, na sasamahan niyo po sila upang mapagtagumpayan ang anumang mga hamon sa mundong ito. Hamon sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Salamat po, Panginoon, at nananalig po kami na sa pamamagitan ng inyong tulong at awa sa kanila, sila po ay makapamumuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, salamat po at dalangin namin, banalin mo po ang bahagi ng tubig na kung saan sila po ay aming babautismuhan, na ang tubig na ito ay magsimbolong pagdaloy ng inyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. At Panginoon, dalangin po namin na sa bawat araw ng kanilang buhay, papagtagumpayin niyo po sila, O Diyos, bilang mga mananampalataya mo, Panginoon. Salamat po, at ngayong gabi, patuloy naming kinikilala ang inyong presensya, ang inyong inspirasyon sa aming kalagitnaan, sa gawain na ito. Tunay, Panginoon, na damang-dama namin ang inyong pong pagsama sa amin. Pinupuri at sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. So, dito po yung pool na pagbabautismuhan ni Brother Romel and Sister Ann. So, ito po yung mga witness. Okay. Sige, Brad. Mataas naman masyado rin. Yan na lang talaga tama na. Ate Girlie, can you hold it? O, naka-on. Babalik ko ate. Okay. Una ka na. Yan, pag malamig ladies. Pag mainit, ako muna. Ligong-ligo na. Mas malamig pa yung pinaupusuhan mo. Eh, liego talaga yung natin. Ate, tawag na kayo. Kaya mo yan? Lohod ka. Sa likod ako, sa likod ako. Usog-usog mo siya doon, Desnem. Ayan. Sa kabila ako marap. Para dumara. Teka, sandali. Wag mo lalabanan, Ana. Sige, pwede naman sumama si ano. Hawak, ganyan daw. Ganyan.
Ganyan, ganyan. Tapos hawak kami. Later. Ano daw po kang lalaban na? After. Bigay mo lang yung katawan. Ikaw na mag... Ha? Ilan po? Oo, ikaw na, Brad. Ako na po. Ang krus dahil sa iyong panampalataya at pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo, pinabautismo mo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Congratulations, kapatid! Congrats! Isa naman tayo na. Okay lang. Bigay mo lang katawan mo, ha? Huwag mo lalaban, Brad. Sige po, saksihan natin ang pagbabautismo kay Brother Romel. Brother Romel, dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus na ipinapahayag mo ngayon, binabautismohan ka namin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Congratulations, brother! Congratulations! Welcome to the family of God. Amen. This is the day. This is the day! Oh, it's right! Wala ka talaga. Malamig. Yung sa unang lusok lang. May ano ka na doon? May tawag ka na? Ano? Dando dun sa bathroom. Okay na. Papatuyo lang ko ng konti. Yan. Congratulations! Congratulations! Tuwan-tuwa yung mga bata. Sa unang lusong lang naman, mas malamig pa yung baptism nila. Thank you, Brother Jerome. Praise God. Yan. Nasaksihan na yan ni Sister Munina ngayon. Kikita niya yan. Okay. Okay, swim. Swim, yay! Sabi ko, Hindi nga, gusto ko marinig. napaka-simple pero sobrang meaningful. Okay. Kumbaga, Oo. Napaka-simple pero meaningful yung decision mo. No? tsaka itong gathering na to. Okay. Kumbaga, simple pero Praise God. formal. Amen. So, okay. Do you enjoy? Oh, good. Oh, sa Christmas ulit dyan kayo. Gusto nyo? Hindi natin tatanggalin to? Gusto nila, wait.